Now, yung NBI po, last week, nagkuha po ng sample at nagsagawa po ng investigasyon. At ito na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron ng resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report. Kasi po, ang NBI, very maselan po sila sa ginagawa po nilang pag-iimbestiga. Alam niyo naman po, ang NBI, through the years, ibang klase po pag nag-imbestiga ito, very in-depth yung ginagawa ng investigation at yung kanilang mga forensic expert, dino-double check, triple check to ensure na yung ginagawa ng trabaho, especially sa pag-DNA testing, ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang sa reporting, they have to come up a very good extensive reporting para ma-justify, masabi kung bakit, how did they came up with that kind of report at bakit kung ano man resulta na yun ay nagkaganon. Ito na po. Ang resulta po ng NBI, doon po sa ginawang pagtetesting nila, doon sa natagpo ang bungo dyan sa puerto na sinasabi ay kay Jovelyn, na sinabi po ng PNP ay positive kay Jovelyn, ito po, sa NBI, ang sabi po, partial. Ito po, result ay, unfortunately po, nakakalungkot, positive po kay Jovelyn. Yun po, ang ayon sa report ng NBI. Nandito po ako para magkaroon kami ng tinatawag na family bonding kasi bibira. Oh, nasa Bangkok, Thailand si Idol Rapi Tulfo. Oh, kita nyo naman. Parang kahapon ba nasa Senado si Idol Rapi. Oh, syempre kailangan din ng oras sa kanyang pamilya. So, eto na po. Sama-sama nating tunghayan ito. Na kami magkita-kita ng family. Ito isa sa pagkakataon na magkakasama-sama ang buong pamilya. Kasama ko si Mar, si Ralph, si Atty. Garrett, at of course si Grayson, si Jocelyn. So I'm very happy kasi lately very busy na ako. Itong mga nakaraang buwan, hindi na kami nakikita-kita, hindi na kami nagkakasabay sa isang upuan o even sa dinner. But anyway, now ako po ay bumabati sa lahat ng mga OFWs natin sa masulok na mundo, tuloy na may pagmamalik natin ang ating lahing Pinoy and of course yung ating mga manggagawang Pilipino. Kaya po ako nagpapaphone patch today sapagkat nakita ko po sa mga comment section na marami po talaga ang humihingi ng update tungkol sa kaso ni Jovelyn. Tama po. Although, hindi pa dapat kami magbibigay ng update, dapat po next week pa. Oh, pero maganda po't meron na palang update. Salamat po salamat kay Senator Rapi Tulfo. Pero, ito pong malaking pero, due to insistent public demand mula sa ating mga netizen, magbibigay po ako ng konting update. Ayan, para mapagbigyan lang po yung mga netizens natin. Sapagkat yung NBI po, kung yung maalaala, pumunta po dyan sa Palawan sa aming pong kahilingan, and of course, kahilingan din po ng pamilya ni Jovelyn, ay para kumuha po ng sample doon po sa natagpo ang bungko na sinasabi nga po, bangkay ni Jovelyn. Nagpalabas na po yung PNP ng resulta sa kanilang DNA test at sinabi nga positive yun ay kay Jovelyn. Now, yung NBI po, last week, nagkuha po ng sample at nagsagawa po ng investigasyon. At ito na nga po, meron na pong resulta ang NBI. Although, ang sinasabi po ng NBI, yes, meron ng resulta, but kailangan pa nilang gumawa ng full report. Kasi po, ang NBI, very maselan po sila sa ginagawa po nilang pag-iimbestiga. Alam niyo naman po, ang NBI, through the years, ibang klase po pag nag-imbestiga ito, very in-depth yung ginagawa ng investigation at yung kanilang mga forensic expert, dino-double check, triple check to ensure na yung ginagawa ng trabaho, especially sa pag-DNA testing, ay talagang tumpak. Tumpak na po. Kaya lang sa reporting, they have to come up a very good extensive reporting para ma-justify, masabi kung bakit, how did they came up with that kind of report at bakit kung ano man resulta na yun ay nagkaganon. Ito na po. Ang resulta po ng NBI, doon po sa ginawang pagtetesting nila, doon sa natagpo ang bungo dyan sa puerto na sinasabi ay kay Jovelyn, na sinabi po ng PNP ay positive kay Jovelyn, ito po, sa NBI, ang sabi po, partial. Ito po, result ay, unfortunately po, nakakalungkot,
positive po kay Ayun. Jovelyn. Ayun. Yun po ang ayon sa report ng NBI. Okay? Now, si Leobert po at si Jobert ay nag-undergo na po ng polygraph test. At yung resulta po niyan ay lalabas next week. So partial lang na positive. So hindi pa sigurado kung ano pa yung iba. Partial pa lang po yung positive. Hindi pa po kalahatan ay positive ano. So yun lang po yung ating pagkakaintindi. Hintayin na lang siguro natin din yung sasabihin netong mga taga NBI Manila kasi sila po ang babasa niyan eh. Week. Okay? So, siguro po by next week, malalaman na po natin yung resulta ni Jobert at saka ni Leobert, yung kanilang results sa pagpo-polygraph test. And kasama na rin po yung report ng NBI tungkol po doon sa naging positive result. Okay? Sa DNA test ng bangkay na sinasabi kay Jovelyn. And then they will explain to us kung yung prosesong ginawa nila and how they came up with that result. Okay? Maliwanag. So now, kakausapin po natin si Mary dahil talagang nakatutok po si Mary from day 1 up to now. Mahigit 2 linggo na po si Mary sa Palawan, sa Puerto. Kung inyo po mapapansin, medyo tumataba-taba na si Mary. 1 month nga, idol Ibig ko. sabihin, 1 maluwag month. 1 siya. month Hindi na. natin siya napapabayaan. O, di ba? Mary, nasaan ka? Yes po, sir. Magandang hapon po. Mary, anong may Yes. report mo sa amin? Pumunta dyan yung NBI at nag-conduct ng polygraph test. Isinailalim sa Yes. polygraph test si Jobert sa si Leobert, tama? Opo, yes po, sir. Kahapon po ay naparito po ang NBI polygraph team po ng Manila para yun nga po isagawa yung polygraph examination dito kay Leobert and Jobert po. At ngayon po, nasabi rin po ng NBI sa atin na meron ng araw po resulta but they don't want to release any official result po hanggat wala yung ating investigative report. They don't want to release May mga any nagko-comment official result. diyan, positive na daw. Pero sa akin pong pagkakaintindi, parang partial pa lang po yung yung sinabi sa kanila. So eto nga 'yon, sana yung panawagan natin na DNA test ng panibago, bukod sa PNP, bukod sa NBI, magkaroon pa ng pangatlo. At yung pangatlo ay yung kumbaga yung mismong iko-commission na mismo ni Idol Rapi kasi nangako siya na ipapa-DNA niya itong mga buto. Sinabi niya na sasagutin niya ang pagpapa-DNA dito sa mga buto. Sana nga po ay maano pa ito ng maisip pa ni Idol Rapi na ipa-DNA ng panibago etong mga buto na sinasabing kay Jovelyn. Partial pa lang po, partial pa lang, hindi pa po kumbaga kabuuan. So hintayin na lang po natin yung sasabihin ng NBI Manila kasi yan po ang hinihintay natin eh. Okay. Yun nga, sabi ko, investigative report. Doon, i-explain nila yung proseso ginawa nila sa pagkalap ng sample doon sa bungo na natagpuan, sa skeleton na natagpuan, and then sa report na yun, sasabihin nila yung proseso and then anong nangyari doon sa proseso and how they came up with that result. Yun, tama? Yes po. Now, Tama po, sir. Now, habang kinukunan ng lie detector test, yung dalawa, nandun ka ba? Present ka ba? Yeah. Nung nagbasa po ng waiver, yung NBI, nandoon po kami, and then yung pagkakabit ng mga aparato, present po kami doon. Pero yung the entire procedure po, yung pagtatanong sa kanila, ipinalabas muna po kami dahil yung request din po ni Robert na kumbaga yung polygraph examiner lang po, and then yung mismong participant. Okay, understand. Ayun. So lang yun, okay lang yun. Karapatan yun ni Leobert kung siya lang ang gugustuhin niya na siya lang yung nandun sa loob sa kayong examiner. So eto, sana rin maalala rin ni Idol Rapi yung kanyang sinabi na lie detector test niya ng dalawa si Leobert. Isa sa NBI at isa doon sa Truth Verifier. Okay. Kasi doon sa proseso, dapat yung technician lang and then yung subject
ang nasa loob ng isang kwarto at habang ginagawa yung proseso sa polygraph test. Proseso, tama lang yon. SOP yun. Ang gusto ko lang maalaman sa iyo, sa facial expression ng dalawa, sino ang mas confident sa kanila? Si Liobert kasi, ito yung supposed to be na nanaksak. Si Jobert yung nasaksak. Nag-away sila at nasa ospital. Sino doon sa dalawa ang sa tingin mo very confident yung demeanor, yung itsura, yung pananalita bago maganap yung polygraph testing? Okay po, sir. Based on my observation po, si Jobert po ay mas confident kasi dito kay Liobert kasi yun nga, siyempre po, as a reporter, kailangan ko rin makita yung kanilang mga reaksyon. And si Liobert po, napansin ko, medyo naninigas na nanlalaki yung kanyang mga mata due sa polygraph examination. And then si Jobert naman po, ay kalmado lang po siya and hindi ko po pinakitaan ng pagkakaba. Well, yung sa atin ay opinion lamang, pero it doesn't mean na isa sa kanila ay guilty at isa sa kanila ay sabing totoo or both sila ay guilty. Yung sa atin ay assessment lamang. Okay? Yes, So human behavior, ika nga, base doon sa kanilang reaksyon. Kaya I ask that, of course, kasi pag yung isang tao isasalang sa isang polygraph test na beforehand they were informed na yung magiging proseso at hinamon natin sila at pareho silang umoo. In fact, ang umunang umoo si Liobert. Pero kung matatandaan po natin mga kapatid, nung tinanong ko si Liobert, medyo alanganin siya at first. And then later on, sabi niya, oo, payag siya. At sinabi pa nga ng mga kamag-anak ni Liobert na si Liobert pa raw nga mismo naghamon nung unang-una pa lamang. So ngayon, ang sinabi mo, ang observation mo, very calm ang demeanor ni Jobert. Ito yung nasaksak na nasa ospital at sinabi niya. Ito sa totoo lang po, para sa akin, yung kung ganun ang itsura ni Liobert, kasi nga po siya yung nasa hot seat dito eh. 'Di ba? Kung itsura niya ay parang siya siya natatakot o parang nanlalaki mata o parang kung ano man ang tawag diyan, kung ano man ang nararamdaman ni Liobert. Kasi po siya po yung nasa hot seat. Siya po ang nasa kumbaga inaabangan ng kanyang dito ang kanyang pagsablay. Inaabangan ng pagiging paglabas na sinungaling ni Liobert. So, kung ako man yung nasa kalagayan ni Liobert, medyo kabado rin ako diyan, 'di ba? Syempre, kakabahan ako diyan dahil teka, lahat buong mundo, buong sambayan ng Pilipino sa akin nakatutok eh. Sa akin nakatingin ngayon kung ako ba magsisinungaling dito o lalabas na sinungaling, 'di ba? Isa pa, yan pa nakasalalay pa diyan yung pagtulong ni Idol Rapi, yung kanyang protection ay protection ay bibigay niya kaya Liobert, yung tulong sa abogado. Tulong dito sa kaso na ito syempre diyan nakasalalay yan. So medyo may baka kinakabahan nga po talaga si Liobert. Ako nakita ko talaga, kung titignan niyo po si Liobert, parang takot, parang hindi mapakali, parang palingalingang ganon. Tapos si Jobert naman, nung kanina napanood natin yung pagdating ni Jobert doon po sa NBI Palawan, kalmado. Parang dala-dala ni Jobert inosente ko, parang ganon, di ba? Pero yun naman kasi ang aking pinaniniwalaan dito Pinaniniwalaan ko talaga, inosente talaga si Jobert. Kasi nga po, maraming makapagpapatunay na siya talaga ay nasa trabaho nung siya ay pinagbintangan. Nakasama dito sa kaso ni Jobilin, sa pagkawala ni Jobilin. Nasa trabaho siya. So, yun yung nakita lang natin na kaibahan ng Jobert at Liobert. Pero ako naintindihan ko si Liobert. Sana lang talaga meron pang pangalawa na pangalawang lie detector test. Kaya siya nasaksak, kaya siya nag-away. Ang pinag-aawayan nila tungkol doon kay Jobilin, yung konsensya. Sino ba nagsabi na konsensya siya kaya kailangan umamin na siya? Sino ba nagsabi na nakokonsensya siya kaya gusto niyang umamin na may kinalaman sila doon sa pagdukot kay Jobilin? Si Jobert po, para kung yun, base po sa kwento ni Liobert na yun nga, sinabi daw, kaya raw sila nagkapambuno dahil pinipilit daw siya ni Jobert na umamin na dahil nakukonsensya na nga daw itong si Jobert. So ibig sabihin,
si Jobert ang gustong magpaamin na dahil nakukonsesya na siya, tama? Yes po, sir. Ganun po yung takbo po nung istorya. At ito yung sabi mong kalmado. Yes po, sir. Okay. At itong si Jobert, nandalaki mata. Yes po, sir. Base po sa observation ko sa kanya kahapon. Okay. Again, hindi po natin pa sila pwedeng husgahan. Ano po? Ito yung opinion lamang natin. Maaring baka itong si Jobert ay ninervous lamang. At Tama. maaring itong si Jobert, nagkataon baka mahaba-haba ang tulog niya, nakapagpahinga siya, busog siya, nakakain siya ng maayos, kaya kalmado siya. Baka Hindi, saka kung mapapansin nyo naman, ngayon lang dumating si Jobert. Kumbaga alam niya na eh. Kaya kalmado siya. Alam niya na mangyayari. Hindi katulad kahapon kay Jobert, sabay ng pagdating ng DNA result sa kanyang tawag dito, sa kanyang lie detector test, di ba? So medyo yung circumstance din, kung i-consider din natin, medyo stressful yung paligid kahapon ni Jobert. itong isa gutom lang. Well, pwedeng ganon. So, but anyway, yun po yung ating katanungan lamang at observation. And now, eventually, malalaman na natin yung result. And like ko po, kung ano po yung maging result, doon po kami magbabase kung i-continue po namin o hindi Ayun. yung tutulong dito kay Leobert. Ayun po, yun yung kaimportantehan nitong lie detector test nito. Yun yung importansya nito eh. 'Di ba? Wala tayong pakialam kung hindi ito tinatanggap sa sa korte. Wala po tayong pakidyaan. Talagang hindi po tinatanggap yan sa korte. Ang atin pong concern dito, yung sanay protection at tulong na makukuha ni Leobert dito sa tulong ni Idol Rapi Tulfo. So kung sakaling bumagsak sa lie detector test itong si Leobert, wala tayong maaasahang tulong galing kay Idol Rapi papunta kay Leobert. Nakita nyo naman ng mga kalaban dito ni Leobert, mga dragon ng Palawan. Mga leon ng Palawan, hari ng Palawan. So ano ang laban ng isang Leobert? Kaya hindi po tayo wala tayong paki doon sa sa lie detector test na yan kung tanggapin ng korte yan o gamitin sa investigasyon yan Ang hinahabol natin dito yung sana'y matulungan na maproteksyonan etong si Leobert ni Idol Rapi Tulfo. Again, kung matatanda niyo po, sabi ko, kapag lumitaw na si Leobert ay nagiging truthful doon sa mga sinasabi niya sa amin, base po sa polygraph result, then all in po kami sa pagbigay ng kanyang legal assistance. Lahat ng tulong na pwede namin ibigay sa kanya, pagdidepensa sa kanya sa korte, ibibigay po namin. However, pag lumitaw na siya po ay hindi truthful at meron siya mga tinatago, hindi siya nagsasabing totoo sa amin base sa polygraph test o sa mga otoridad, then atlas tayo. Tama? Maliwanag yan? Yes po, sir. Mary? Okay. Yes. Nakuna mo ba sila ng reaksyon, statement bago sa kanilang polygraph exams? Yes po, sir. Nakausap ko po sila bago po natin sila isalang doon sa polygraph examination. Okay. Anong sinabi ng bawat isa sa kanila? Ano yung mga statement na binitiwan nila? Ayun po, sir. Both of them po, yun nga, dinedenay nila na sila ay kasama doon sa pagpatay or pagkawala ni Jovelyn Galieno. And tinanong ko sila kung confident ba sila doon sa mga sasagot nila sa NBI polygraph team. And sabi naman po, confident daw sila na makakapasa sa magiging lie detector po. Now, ito importante yung tanong. Dahil itong si Leobert ang nanaksak kay Jobert at ang naging ugat ng away ay dahil kay Jovelyn. Tama? So ngayon, nagkatabi ba sila? Nagkaharap sila? Actually po, sir, hindi po sila pinagharap as per advice po ng NBI kasi baka po mamaya doon po magpang-abot pa sa office nila. Kaya ang ginawa po natin ay schedule. Pero tingin ko siguro naman kung may magpang-abot si Jobert siguro yung parang magagalit. Para sa akin lang si Jobert siguro yung magagalit kay Leobert. Kasi nadamay nga siya dito dinamay siya ni Leobert Po natin si Leobert kahapon
and then si Jovert po ay ngayon. Magkahiwalay sila. Hindi Mm. sila nagsama at any given time during and before. The polygraph examination, sir. Ayan, medyo nawawala yung signal. Tama? Po, sir. Yes po. Tama? Yes po, sir. Hello, sir. Okay. Now, natanong mo ba kay Jovert? Nakuna mo ba si Jovert sa kanyang reaksyon tungkol sa mga statements na binitiwan ni Jovert while he was at the hospital? He was in the hospital? Nakausap ko po si Jovert and then yun nga po in-explain ko sa kanya yung mga pinagsasabihan ni Jovert dapat sa kanya na siya nga sinama bilang suspect. Ang sabi po sa akin ni Jovert ay lahat ng iyon ay hindi totoo at nagtataka rin siya kung bakit pati siya ay dinamay ni Jovert knowing po na nasa trabaho siya ng mga panahon. Tama. Okay. So yun ang statement ni Jovert. Yes po, sir. Okay. Meron pa siya sinabing iba? Wala naman na po, sir. Basta po ang kanya gusto lang niya talaga magpa-lie detector test para malaman kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Okay. So base sa kanilang reaksyon, demeanor, sino ang mas excited, mas gustong-gusto na magpa-lie detector test? Siguro, sir, para sa akin na si Jovert po kasi from the start, consistent po talaga yung kanyang mga statements sa akin. Tama, oo. Si Jobert talaga ang dyan, consistent. Kahit ako, di ba, naalala nyo naman, nung nilalive natin, etong mga sinasabi ni Jobert, hindi nag-iba, hindi katulad kay Jobert na nagpaiba-iba o nagpalipat-lipat siya ng kanyang mga sinasabi. Sa totoo lang po, si Jobert nga kasi, kung totoo po na sinasampal ng tsinelas, 'di ba, na pinapalo ng kung ano-ano, 'di ba? Syempre po, talagang talagang merong tendency na si Jobert po talaga magmukhang hindi nagsasabi ng totoo dahil nga paiba-iba siya ng kanyang mga tinutukoy, ng kanyang mga statement. 'Di ba lately dinamay niya na etong si Ligad saka si Manalo, 'di ba? So ayan yun yan yung lugi dito si Jobert, kaya gusto po natin na makakuha siya ng proteksyon galing sa isang senador. Kaya siya ay kailangan na makapasa dito sa lie detector test. Ang problema nga po syempre eto pong si Jobert, kung nasampal-sampal na ng Spartan, diba? Syempre, kahit papaano po, meron na pong kabayan. Medyo nagkaroon na rin po ng takot yan, diba? Si Jobert yung nasaksak, nag-away sila at nasa ospital. Sino doon sa dalawa ang sa tingin mo very confident yung demeanor, yung itsura, yung pananalita bago maganap yung polygraph testing? Okay po, sir. Based on my observation po, si Jovert po ay mas confident kaysa dito kay Jobert kasi yun nga, siyempre po, as a reporter, kailangan ko rin makita yung kanilang mga reaksyon. And si Jobert po, napansin ko, medyo naninigas na nanlalaki yung kanyang mga mata due sa polygraph examination. And then si Jovert naman po, ay kalmado lang po siya and hindi ko po pinakitaan ng pagkakaba. Well, yung sa atin ay opinion lamang, pero it doesn't mean na isa sa kanila ay guilty at isa sa kanila ay sabing totoo or both sila ay guilty. Yung sa atin ay assessment lamang. Okay? Yes, So human behavior, ika nga, base doon sa kanilang reaksyon. Kaya I ask that, of course, kasi pag yung isang tao isasalang sa isang polygraph test na beforehand they were informed na yung magiging proseso at hinamon natin sila at pareho silang umoo. In fact, ang umunang umoo si Jobert. Pero kung matatandaan po natin mga kapatid, nung tinanong ko si Jobert, medyo alanganin siya at first. And then later on, sabi niya, oo, payag siya. At sinabi pa nga ng mga kamag-anak ni Jobert na si Jobert pa raw nga mismo naghamon nung unang-una pa lamang. So ngayon, ang sinabi mo, ang observation mo, very calm ang demeanor ni Jobert. Ito yung nasaksak na nasa ospital at sinabi niya kaya siya nasaksak, kaya sila nag-away. Ang pinag-aawayan nila tungkol doon kay Jovelyn, yung konsensya. Sino ba nagsabi na konsensya siya kaya kailangan umamin na siya? Sino ba nagsabi na konsensya siya kaya gusto niyang umamin na may kinalaman sila doon sa
pagdukot kay Jovelyn? Si Jobert po, para kung yun, base po sa kwento ni Liobert na yun nga, sinabi daw, kaya raw sila nagkapambuno dahil pinipilit daw siya ni Jobert na umami na dahil nakukonsensya na nga daw itong si Jobert. So ibig sabihin, si Jobert ang gustong magpaamin na dahil nakukonsensya na siya, tama? Yes po sir, ganun po yung takbo po nung istorya. At ito yung sabi mong kalmado. Yes po sir. Okay. At itong si Jobert, nandalaki mata. Yes po sir, base po sa observation ko sa kanya kahapon. Okay. Again, hindi po natin pa sila pwedeng husgahan. Ano po? Ito yung opinion lamang natin. Maaring baka itong si Jobert ay ninervous lamang at maaring itong si Jobert nagkataon baka mahaba-haba ang tulog niya, nakapagpahinga siya, busog siya, nakakain siya maayos, kaya kalmado siya. Baka itong isa gutom lang. Well, pwedeng ganon. So, but anyway, yun po yung ating katanungan lang at observation. And now, Saka ito nga, pwedeng bumagsak talaga ang isang tao sa lie detector test. Hindi sa dahil siya ay nagsisinungaling. Dahil din sa mga circumstance na biglang tumibok ng mabilis yung puso nang tanungin siya. Eventually, malalaman na natin yung result. And like ko po, kung ano po yung maging result, doon po kami magbabase kung i-continue po namin o hindi yung pagtutulong dito kay Liobert. Again, kung matatanda niyo po, sabi ko, kapag lumitaw na si Liobert ay nagiging truthful o truthful doon sa mga sinasabi sa amin, base po sa polygraph result, then all in po kami sa pagbigay ng kanyang legal assistance. Lahat ng tulong na pwede namin ibigay sa kanya, pagdidepensa sa kanya sa korte, ibibigay po namin. However, pag lumitaw na siya po ay hindi truthful at meron siya mga tinatago, hindi siya nagsasabi ng totoo sa amin base sa polygraph test o sa mga otoridad, then atras tayo. Tama? Maliwanag yan? Tama. Yes, Ayan, yun yung sinabi. Mary? Okay. Yes. Nakuna mo ba sila ng reaction, statement bago sa kanilang polygraph exams? Yes po sir, nakausap ko po sila bago po natin sila isalang doon sa polygraph examination. Okay. Anong sinabi ng bawat isa sa kanila? Ano yung mga statement na binitiwan nila? Ayun po sir, both of them po, yun nga, dinedenay nila na sila ay kasama doon sa pagpatay or pagkawala ni Jovelyn Galieno. And tinanong ko sila kung confident ba sila doon sa mga sasagot nila sa NBI polygraph team. And sabi naman po, confident daw sila na makakapasa sa magiging lie detector po. Now, itong importante yung tanong. Dahil itong si Liobert ang nanaksak kay Jobert at ang naging ugat ng away ay dahil kay Jovelyn. Tama? So ngayon, nagkatabi ba sila? Nagkaharap sila? Actually po sir, hindi po sila pinagharap as per advice po ng NBI kasi baka po mamaya doon po magpang-abot pa sa office nila. Kaya ang ginawa po natin ay schedule po natin si Liobert kahapon and then si Jobert po ay ngayon. Magkahiwalay sila. Hindi sila nagsama at any given time. Hindi. During and before The polygraph examination, sir. the test. Nag-aalangan po siya sa kanyang mga sagot. So, yan sinasabi mo, consistent itong isa kasi paulit-ulit mo siya na interview, hindi nagbabago yung kanyang mga sinasabi. Itong si Liobert nag-aalanganin. Saan parte siya nag-aalanganin doon sa mga pananalitaan niya habang siya ini-interview mo before and then nung dati pa at ngayon? Doon po sir sa part po nung na-mention niya sila Ligag, sila Manalo, hindi po, inulit-ulit ko po sa kanya yon. Tapos tinatanong ko, sino nga nagpa-ako sa iyo nung time nga na direct mo daw si Jovelyn. Hindi niya po sa akin masabi kung sino. Tapos po, iba-iba na po yung takbo ng kanyang istorya talaga. Okay. Alright. Now, pwede mo bang anyayahan itong si Manalo at saka itong isang taga City Hall? Anong pangalan itong guy? Ligad. City Hall, yung napagbintangan, yung napagsabihan, yung sinabi na allegedly siya yung nasa likod? Yes, si Sir Or Ligad nasa likod, sorry. I'll have to rephrase my statement.
Yung dalawa yun, di ba? Yung isang si Major. Tapos yung Yes. isang civilian na taga City Hall. Anong pangalan taga City Hall? Richard Ligad po. Si Richard Digad at saka si Major Manalo. Pwede mo ba yayain silang dalawa sa polygraph test kung Wow. papayag sila? Wow! Kasi Yan ang maganda. yayain at that time nung ma-interview ko sila. Nung time na ma-interview ko sila. So are they Okay. willing to undergo polygraph test? Okay po, sir. I will try my best po. Yan ang maganda. Sila and then matanong po kung they are willing to have a polygraph examination. Oo. Nandiyan pa ba yung NBI na nagsagawa ng polygraph testing para sa kay Robert saka Jobert? Nandiyan pa? Yes po. Nandun po sila Okay. sa NBI pa po. Tomorrow pa po Wow. silang uwi. Okay, good. Ayos. Now, bilis-bilisan mo. Tawagan mo si Major Manalo at saka si Mr. Ligad. Sabihin mo, yun yung request ko. Kumbaga, hamon ko sa kanila, challenge ko sa kanila kung talagang willing sila na magpo-polygraph test. That way, kahit pa paano, in the court of public opinion at lumabas yung result, then maaring sila ay maklear kung talagang wala silang tinatago. Di ba? Yes, sir. And then again, alam naman na siguro nila na hindi naman pwedeng gamitin niya sa korte. Ito ay para sa atin lamang at sa mga netizens. Tama. Very Ayun. curious kung ano talagang totoo. Sana tanggapin nila yan. Tell them that, those two gentlemen, yung sa Eto kasi dito natin makikita kung malinis talaga ang konsensya nitong dalawang to kasi sila talaga po yung tinuturo ni Liobert, di ba? Sila po talaga. At sana masilip na din Idol Rapi yung eto si Ligad na merong hawak na 6 o 7 o 8 na na tawag dito na opisina sa Palawan. Diba sana masilip din yan ni Idol Rapi. Nako, napakasaya po ng mga manonood natin. Dahil po dyan sa narinig na ipapa-live detector test din itong si Rayoso at itong si Manalo, si Ligad at sana pati na rin si Rayoso. Pwede kaya si Rayoso kasi lagi siya nakayakap kay Liobert Major Manalo kay Mr. Ligad kung papayag sila. Can you do that today? At gusto ko malaman before the end of the show kung pumayag sila para mabigyan natin ng update at ating mga netizen na hey, pumayag silang dalawa or hey, hindi sila pumayag dalawa. Okay? Pwede? Okay po, sir. Noted po. Gagawin ko na po agad ngayon after po na pag-uusap natin. Okay. So, babalikan mo ako bago Actually, eto karapatan din nila Ligad yan na tumanggi. Pwede nilang hindi ito tanggapin kasi wala naman na silang dito pananagutan kasi nga po positive daw. Partial positive ang resulta ng DNA exam o DNA examination dun sa Kalansay at Bungo. So, eto po, pwede silang tumanggi. tapos yung programa kung napapayag mo hindi si Mr. Ligad at si Major at kapag pumayag silang dalawa then agad-agad timbrihan natin NBI para isa lang na sila sa polygraph test para isaan na lang yung paglabas ng result, okay? Okay po, sir. Sige po. Okay. And okay naman yung pamilya ng biktima, pamilya ni Jovelyn, are they being taken care of? Yes po, sir. Okay na okay po sila and yun po, Ay, ano nangyayari? Ang lahat, magandang hapon po sa inyo. Hanggang wala silang tinatago. Di ba? Yes po, sir. And then again, alam naman na siguro nila na hindi naman pwedeng gamitin niya sa korte. Ito ay para sa atin lamang at sa mga netizens na very curious kung ano talagang totoo. Okay? So you tell them that those two gentlemen, yung sa kay Major Manalo at kay Mr. Ligad, kung papayag sila. Can you do that today? At gusto ko malaman before the end of the show. Sana magawa yan today Naku, napakatindi niyan. Kung pumayag sila para mabigyan natin ng update at ating mga netizen na hey, pumayag silang dalawa or hey, hindi sila pumayag dalawa. Okay? Pwede? Okay po, sir. Noted po. Gagawin ko na po agad ngayon. Yun. After po na pag-uusap natin. Tama, Okay, ayos. so babalikan mo ako bago magtapos yung programa kung napapayag mo hindi si Mr. Ligad at si Major at kapag pumayag silang dalawa then agad-agad timbrihan natin NBI para isa lang na sila sa polygraph test para isaan na lang yung paglabas ng result, okay? Okay po, sir. Sige po. Okay. And okay naman yung pamilya ng biktima, pamilya ni Jovelyn.
Are they being taken care of? Yes po sir, okay na okay po sila and yun po, may security naman na din po ako binigay po sa family. Okay, yung seguridad nila, okay naman, everything is in place. Yung sa seguridad nila. Okay. Yes, po. Yung ipinangako nating negosyo, hanap buhay, okay naman, Yes. naayos mo na. Yes po sir, ngayon po ongoing po yung construction po nung kanilang magiging Wow. bahayan and Ayos. nailipat na rin po natin sila ng bahay. Very good. Okay. Saan kaya yan? Kasi ito parang yun pa din yung background ni Mary di ba? Kung maalala nyo, yan din yung bahay nila, nila Jocelyn. Ewan natin kung yan na nga ba yung nilipatan, bago ba yan, di ba? Sana, bago na nga yung nilipatan na yan. Ni, Elizabeth Barroso, salamat po. Ayan, thank you po sa inyong pakulay sa ating GCash. Salamat po. Sige, give me an update mamaya bago mag 4 o'clock. Mary, okay, for now, good job. I'm commending you for a very good job. At alam ko, hindi lang madali yung trabaho mo dyan, although tumataba ka nga, which is good para makita ng taong bayan, mga netizen na hindi ka namin pinapabayaan. Masarap kumain dyan, masarap ang pagkain dyan sa Palawan. Hey, kayo po mga nanonood, nakikinig, kita nyo naman, pagdating po sa masasarap na pagkain, okay dyan sa Puerto. Totoo talaga because I've studied and I've lived in Puerto Princesa at sariwa yung mga pagkain dyan. Maraming magandang tanawin. Isa pong tourist destination yung Puerto Princesa City, Palawan. Okay? Mula dito po sa Bangkok, Thailand, ako po mag-sign off muna. Mabuhay tayong lahat. Magandang hapon po sa inyo. Maganda. Ayun, so yun lamang po ang naging update dito sa ating sinusundan na pagpapalabas ng resulta dito kay Idol Rapi Tulfo. So, malinaw yung dinig ko partial positive. Ngayon, yung isa, hindi natin alam kung ano yung iba pa. Kasi, maaring, eto akin lang to hula lang, haka-haka lang Maaari, na kaya partial positive, baka positive na nag-cross-match doon sa nanay ni Jovelyn. Paano yung sa side ng tatay? Hindi pa tayo nakakasigurado kung nag-positive din ba doon sa tatay. Diba? Baka mamaya po hindi pa na-check yung sa tatay. Na-check na yung sa tatay. Hindi natin alam, baka mamaya negative doon. Di totoo yung totoo yung nalalaman ng nitong kay Tommy Abile na merong parang kumanta na asset o kasamahan din na pulis na sinasabi nga po na yun nga daw po'y tanim kalansay. Tapos bukod dun sa ito'y tanim kalansay, baka nga po ito di ba? Sabi nga sinakay lang nga daw sa scooter yung kalansay na ito. Boom. Di ba? So, ano yan kung ano yan talaga, kung positive, kung positive po talaga, ito'y case closed. Yun lang po. Wala na tayong magagawa. Case closed na po ito. Case closed na po ito ng NBI at hindi na po ito iimbestigahan pa ng NBI at ipapaubaya na lang po ito doon sa piskal o doon sa husgado. Husgado na po ang magagawa ng mga kung ano-ano na investigasyon laban dito sa kaso na ito. So yan na lang po yung ating magiging kumbaga ating magagawa na lamang sumubaybay kung ano ang mga mangyayari. Yun na lang. Maghintay na lang tayo ng update. Wala na tayong ibang magagawa kundi tanggapin po ang katotohanan na buto yon ni Jovelyn Galieno. Kung lahat po positive, pati yung edad ng buto, pati yung height ng buto, height ng kalansay, 'di ba? Yung kung na-carbon dating to, kung na-polygraph test, 'di ba po? Kung lahat po ay tinuturo talaga na kay Jovelyn ito, wala na po tayong nangyari? Wala na po tayong magagawa kundi tanggapin po ang katotohanan na ito po ay isang case closed na at mabubulok sa kulungan sila Leobert at Jobert.
Yun na lang, ganun na lang. Yun na lang ang ano, yun naman yung totoong mangyayari dito. Kasi ang ayon po sa aking pagkakaalam talaga ay no bail po. Etong kaso na ito na isinampa, yung rape with homicide, no bail nga daw po ito. Yung rape no bail eh. 'Di ba? So, yan na 'yon. Kumbaga ano na 'yan, sigurado na yan na yung magiging mga suspect at kung sakali man na malusutan nila itong kaso na ito, kasi nga po ang isang mahirap diyan patunayan ay kung meron talagang rape. Kasi nga po yung rape kailangan merong katibayan ng pag-rape doon sa tao. Doon sa katawan kaya lang kalansay na po yung nakita eh. Kaya wala po tayong hihintay na lang dito kung ano na lang ang magiging hatol. Alam niyo naman ng hustisya dito sa ating bansa. Napakatagal po ng tatakbuhin niyan. Napakatagal po. Paghihiring-hiring pa lang niyan aabutin ng siyam-siyam. Kaya yan na lang po ang ating abangan kung eto po ba talaga ay aabot pa sa kumbaga mas malalim na investigasyon o hindi na. 'Di ba? So napaka maraming nalungkot. Ayan, maraming nalungkot pero yan po ang realidad ng buhay. Yan po ay yung katotohanan. So wala na po tayong diyan. Hindi na po natin alam kung ano pa po ba ang dapat nating gawin para hindi po natin tanggapin etong resulta. Kasi syempre ano na po yan NBI na po yan. Wala na pong wala akong pagdududa na diyan at sigurado ko na ito naman itong NBI ay naging patas po dito. Hindi po basta-basta mapapasukan po ng masamang elemento ang NBI. At napakalaki po ng tiwala ng ating idol Rapi Tulfo dyan po sa NBI. Ayan o. The Galleno family should contest kasi hindi naman sila ang nag-file ng case against the two alleged suspects. Tama. Ayan. So, eto, na lang din tayo. Hintay-hintay na lang po tayo ng kung ano man ang kahihinatnan ng kaso na ito.